Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Linda, medyo ninervous ako nung papunta ka sa entablado, nagmamadali ka. Sabi ko, may time naman tayo ngayon eh. Baka mapilayan ka, kawawa ang Pilipinas pag gano'n na nangyari. Secretary Linda Baldos, Secretary Greg Domingo, Secretary R.C. Balisacan, Secretary Real Mendras, Secretary Joel Villanueva, PESA Director General the Institution Lilia de Lima, Representative Dan Fernandez, Governor E.R. Hersto, Mayor Len Alonte-Ragyat, Dr. Dan La Chica, Mr. Gilles Bernard, Mr. Alfonso Tito Yuchenko III, Mr. Francisco Ferrer, SAPI Board of Directors, TESTA Scholars, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali na po pula. Alam po ninyo, nitong nakaraang taon, nasanay na po yata ako na tuwing babiyahe ako sa labas ng Maynila, madalas may kailangan po tayong tugunang krisis. Nang may masasamang elementong tinangkang manggulo sa Zamboanga, lumipad po tayo doon para personal na pamunuan ang pagtugon sa mga kaganapan. Noon naman pong nayinig ng lindol ang Bohol at Cebu, tumungo din tayo doon para kamustahin ang mga kababayan natin. At ito nga pong Nobyembre, sinalanta ni Yolanda ang Kabisayaan. Talaga nga pong nakakapanikip ng dibdib ang nasaksihan kong pagkasira at pagluluksa. At nakapagbibigay naman ng panibagong sigla at pag-asa ang pagbabayanihan ng ating mga kababayan upang bumangon mula sa pansamantalang pagkakadapa dala ng sakuna. Kaya naman po, ngayong araw ng paggawa, doble ang nararamdaman kong tuwa. Mayroon na akong pagkakataong lumabas sa Maynila, hindi para tumugon sa krisis o sakuna, ngunit para personal na makita ang magandang balitang bunga ng ating mga programang upang paramihin ang pagkakataon para sa mga Pilipino. Sa simula pa lang po ng ating panunungkulan, tinukoy na natin ang tunay na mga problema upang makapaglatag ng tamang solusyon. Halimbawa po, noon laging nai-report sa atin ni Secretary Linda na maraming naiiwang bakanting trabaho sa PhilJobNet dahil sa job skills mismatch. Ano po ang ating naging tugon? Noong 2011, inatasan na natin ang DOLE, CHED at DepEd na makipag-ugnayan, siyempre kasama po ang TESTA, sa ating mga negosyante upang tukuyin ang kanilang mga pangangailangan. At sa gayon ay madagdagan ang mga may hanap buhay. Wala po tayong sinayang na oras sa paglalatag ng mga hakbang upang masigurong ang mga bakanting trabaho sa merkado ay pupunuan ng mga graduate nating may sapat na pagsasanay. Alam po niyo ng mga panahong yon, siguro isang statistikong talagang gumigimbal sa akin, 250,000 nursing graduates raw ang walang trabaho. Pumasok sila dahil maraming naghahanap ng nurse. Noong nag-graduate, wala na pong naghahanap ng mga nurse. Sabi ko, kailangan natin palitan ang sitwasyon na kung saan ang Pilipino parating umahabol ng mga trabahong nawawala na pagpanahon na sila'y nakapagtapos sa pagsasanay. So sa pagtutulungan ng ating mga ahensya, nagkaloob tayo ng mga dekalidad na training upang umangkop ang kaalaman ng ating mga graduate na papasok sa labor force. Matapos nga po ang 2 taon, kitang-kita na natin ang positibong bunga ng ating mga pagsisikap. Halimbawa nito, ang magandang resulta ng pagsasanay ng ating scholars sa TESTAS sa mga kumpanyang TESTEC Incorporated, Alliance Mansols Inc., at dito po sa Integrated Microelectronics Incorporated or IMI. Ito nga po 3 kumpanyang ito na dinalaw natin ngayon kasama na ang organisasyon ninyong Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines o SAPI, ang siyang nakikipagkapit-bisig sa ating pamahalaan upang ipatupad ang Training for Work Scholarship Program ng TESTA. Datos na po ang nagpapatunay sa tagumpay ng TWSP. Noong 2013, sa 130 na scholar na sinanay ng TESTEC, 113 na po ang may trabaho ngayon. Dito po sa inyo, sa IMI, sa 100 scholar na binigyan kaalaman ng iyong programa, bawat isa sa kanila ay may trabaho na. At sa 400 na scholar naman po na dumaan sa training ng AMI, 400 din ang may trabaho na. Tingnan naman po ninyo, ginawa lang natin ng tama, tapat at maayos lang tayong nakipag-usap sa investors at ang resulta, 91.43% employment rate ng buong semiconductors and electronics industry. Konti na lang po ay maaabot na natin ang 100%.
Patunay lang po itong kapag binigyan mo ng sapat na pagkakataon ng Pilipino, talaga naman magpapakitang ginas siya tungo sa sariling at sa kabayang pag-asenso. Hindi na rin po siguro nakakabigla na dala ng tagumpay na ito, dumami pa ang mga scholar na sinasanay sa ilalim ng TWSP para sa semiconductor at electronics industries. Sa TESTEC, inangat na natin ang numero sa 200 ang mga scholar ngayong 2014 mula sa 130 nung nakaraang taon. Sa AMI naman po, mula 400 noong 2013, ngayong taon ay 1,500 scholars ang kanilang sasanayin. Umaasa nga po ako na hindi magpapaiwan ang kumpanya ninyong IMI upang madagdagan pa ang 100 na scholar na inahasa ng inyong kumpanya para sa 2014. Kung gusto niyo gawing 1,000, handa po si Joel, tulungan kayo talaga. Hindi po may tatanggi. Habang lumalago ang sektor ng electronics at semiconductor ay nadadagdagan ang pangangailangan para sa mga bisig at isip na makakatulong upang maging tuloy-tuloy ang pag-arangkada. At talaga naman pong malaki ang inyong inaiambag sa pagsisigurong sapat ang kaalaman at kakayahan ng ating mga manggagawa upang makapasok sa mga nagbubukas sa pinto ng oportunidad. Kapansin-pansin nga po, ang libo-libong scholar natin ay nasa empleyo na ng mga SAPI member companies. Ang ibig pong sabihin, talagang nagagamit nila ang makakayahang kanilang pinagsanayan. Talagang nagkakaroon ng dividendo ang pondong inilaan sa TWSP. At talagang may katumbas na mas maginhawang bukas ang pawis na pinuhunan ng ating pong mga scholar. Dagdag pa po rito, malinaw rin itong sagisag ng paglagong tinatamasa ng semiconductor and electronics industry. Ang pagdami ng inyong mga manggagawa ay kumakatawan sa inyong pagtataya sa ating ekonomiya at sa pakikiambag ninyo sa pagpapalawak sa positibong transformasyon ng lipunan. Patuloy nga po ang pagtaas ng employment numbers na electronics industry nitong mga nagdaang taon. At hindi lang po ang inyong mga empleyado ang nakikinabang dito. Dahil sa multiplier effect, nabigyan ng indirect jobs ang napakarami pa nating mga kababayan. Matibay po ang paninindigan ng inyong pambansang pamahalaan ay pagpatuloy ang magandang takbo sa inyong pong sektor. Hindi po natin dadaanin sa tsamba ito. Planadong paglago ang ating pakay. Noong Oktubre ng 2013, nailatag na po ng DTI at SAPI ang updated electronics roadmap ng ating bansa. 3 landas po ang nililinaw ng roadmap na ito. Una, ang product innovation na sisigurong kakayanin na nating makipagsabayan sa paglikha ng makabagong teknolohiya. Ikalawa, ang pagpapalakas ng inyong manufacturing capability at ikatlo, ang paghanap ng solusyon sa mga isyong kinakaharap ng inyong industriya. Bahagi po ito na isang malawakang estratehiya upang gawing permanente ang pagbabagong tinatamasa natin. Pangunahin pong pundasyon nito ang pagsigurong ang pag-angat na ekonomiya ay napapakinabangan ng nakakarami sa pamamagitan ng trabaho, kabuhayan at pagkakataong bubukas sa iba't ibang sektor. Alam naman po natin na ang sektor ng paggawa, kung mabibigyan lakas at sapat na suporta, ay siyang hitik na hitik sa trabaho. Kaya nga po patuloy ang tutok natin dito. Nakikita nga po natin na ang mga reforma at insentibo natin ay nagkakaroon na ng panimulang mga bunga. Noong pong nakaraang taon, tumaas sa 22.8% ang ambag ng manufacturing sa ating pambansang ekonomiya. Malaki po ang naitulong ng inyong industriya sa pagsigilang ito. Noong nakaraang taon sa kabuuang $53.98 billion na nailuwas ng ating bansa, 40.4% ang nanggaling sa electronics industry. Tinatayang 18.6% naman po ang kabuuang GDP ng ating bansa ang nanggagaling mula sa ating electronics exports. Kaya naman, lalo pa nating idinidiin ang suporta at pagbibigay halaga sa semiconductor at electronics industry bilang haligi ng manufacturing sa ating bansa. Lahat po ng mga proyekto, programa natin sa tuwid na daan, mula sa agrikultura, sa infrastruktura, sa turismo, hanggang sa serbisyong panlipunan, ang bawat inisyatiba natin itong nakaraang mga taon, ayon sa NEDA, ang nagbunsod upang buwaba ng 3 percentage points ang bilang ng mga Pilipinong nasa ibaba o nasa ilalim ng poverty line mula noong first semester ng 2012 patungong 2013. Baka mayroon nga pong nagtatanong, hindi ba't napakaliit ng 3 percentage points yan? Ang sagot po natin,
ang katumbas ng 3 percentage points ay higit kumulang nasa 2,500,000 mga Pilipino na naiangat lampas ng poverty line. Ibig sabihin, halos 2,2 milyong Juan o Juana de la Cruz ang nasa lampas na ng poverty line. At ngayon higit pang nagbubunga ang mga reformang ipinapatupad at ipapatupad natin, tiyak na dadami ang mamamayang mabibigyan natin ng mas komportableng pamumuhay. Kaugnay po nito, patuloy po natin pag-iigtingin ang pagkalinga at pagkaloob ng serbisyo sa Pilipino. Ang nais natin, masigurong hindi na babalik pa sa dating kalagayan ang ating mga kababayan, sakaling tumama muli ang anumang sakuna. Kung tutusin nga po, pwedeng noong pa man ay nagawa na ang mga pagbabagong ito sa ating bansa. Subalit dahil sa mga pinunong mas inuuna o inuuna ang sariling interes, matagal tayong nasadlak sa malubhang kahirapan at katiwalian. Hanggang sa nagkaisa nga po at sama-samang nanindigan ang mga Pilipino para sa pagbabago. Dito nga po sa inyo, nagpapasalamat ako. Dahil hindi man ako tubong Laguna, ay ginawa po niyo akong number 1 noong 2010. Noong 2007, number 4. Pero okay lang po yun. 12 yun. Ang pakiusap ko po, kung naniniwala kayo na tama ang ating ginagawa, kung ayaw ninyong mabaliwala ang maganda nating nasimulan sa tuwid na daan, piliin natin ang mga susunod na pinunong magpapatuloy at higit pang magpapayabong sa ating mga naipunlang reforma. Piliin natin ang karapat-dapat upang maging permanente ang malawakang transformasyong tinatamasa na ng ating lipunan. Ngayong araw ng paggawa, ibinabandila natin ang isang katotohanang nagdala sa atin sa yugtong ito ng ating kasaysayan. Ang pinakamahalagang yaman ng Pilipinas ay ang Pilipino. Bawat patak ng pawis sa ating paghahanap buhay, bawat bisig na nagbibigay lingap sa nangangailangan, at bawat butil ng sakripisyo ng Pilipino ay may makabuluhang ambag sa katuparan ng ating kolektibong mithiin. Kapit-bisig at taas po nating ipamana sa susunod na mga henerasyon ang isang Pilipinas kung saan ang kaunlaran ay napapakinabangan ng mas nakakarami. Pantay ang oportunidad para sa lahat ng mamamayan at kung saan ang Labor Day ay tunay na araw ng pagkilala sa pagsisikap ng bawat isa sa ating mga manggagawa. Magandang tanghali po muli. Maraming salamat po sa inyo.